Kamusta mga kabayan? Ako po si Rain Cruz and welcome to the Rain Check Pinoy edition with the WBO International Super Featherweight Champion and Filipino Olympian, Charlie Kings Warrior Suarez. Charlie, nako, magandang umaga. Kamusta? Na pong mapagpalang umaga sa iyo, Miss Ringside Rain. Isang I'm so blessed na napaunlakan mo ako sa iyong programa, and also masaya ako dahil sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta sa akin at pati sa iyo siyempre. Thank you very much thank you so much pala sa iyong pagpaunlak sa akin at sa mga ibang atleta pa. Ay naku, maraming salamat talaga sa pagdala mo dito sa The Rain Check Pinoy Edition. Congratulations sa pagkapanalo mo ng Mm. WBO International Super Featherweight title at ProBox TV in San Bernardino, California. Ano ang pakiramdam mo na nadagdagan na naman ang collection mo ng mga championship belts? Yun siyempre, una masaya dahil, ah, hindi naman lahat makakuha ng gano'n at, maibigay din sa bansa natin, 'di ba? Siyempre ang panalo ng isang Pilipino, hindi lang 'yun sa kanyang sarili bagama't sa ating mga Pilipino sa mga sulok ng mundo. So, isa 'yun na masayang-masaya, and pinakamasaya talaga siyempre, ah ng lahat ng effort, lahat ng pagsisikap, lahat ng sacrifices doon, binigay naman ng Panginoon sa akin na victory. So, ano yun priceless. Uy, ang sarap talaga sa pakiramdam, no, na magdala ng karangalan sa bansa natin, no. Mm, Naku, super duper. nakakatuwa. Ah, Undefeated ka pa rin, Charlie, ha? mm, 19-0 na ang record mo as a pro. mm, Paano mo naalagaan yung ganyang klaseng record sa loob ng 7 taon mo bilang mm. professional boxer? Yun nga po late na kasi ako nag-pro. Pro parang 19 years old. So matagal akong nasa national team. Almost 15 years, dala ko yung bansa din. Puro bayan na nga yung dinadala ko eh. Tapos siyempre sa pro, naisipan ko mag-pro dahil parang gusto kong ma-explore yung professional kasi pangarap ko yon. And late na nga lang, nga 30 years old na ako. So, nakahabol pa naman sa by God's grace, and ano siya hindi naman siya madali kasi lalo na unang kalaban mo, yung sarili mo kasi iniisip mo paano may edad ka na ganyan, and second things yung pangalawang bagay yung mga tao din, lalo na kapag lagi kang engaged sa social media, 'di ba? Maraming mga comments, o kung meron man sa akin wala naman, pero meron kailan-ilan na may edad na mga ganun. Usually ganun tayo mga tao, as human we are, ganun yung mga tanong, even mga Pilipino. Hindi maiwasan, din natin control na may mga magandang mga tanong, mayroon ding mga bad na tanong sila about sa atin, atleta, na kahit todo effort, para lang, maganda din, para maging question ka din nila na matest din yung endurance mo, di ba? Mhm. Na kung paano mo i-reply, paano ka mag-reply sa mga tanong na ah, parang malalim, 'di ba? Tulad niyan, may edad ka na. So, ako, sabi ko naman sa sarili ko, 'yun yung isang challenge sa akin kasi late na nga lang ako nag-pro. Bagamat pinaghusayan ko naman, pinagbutihan ko, self-discipline, at saka mga advices ng mga taong nakapalibot, ng mga supporters. Ah, 'Yun nakakaahon naman. Hanggang 'yun, nakakamit ng mga regional titles, mga belts. So, tuloy-tuloy lang din talaga yung goal ko as a boxer is to become a world champion and mapanatili 'yon, ang maging undefeated hanggang mag-retired. Kasi minsan, 'yun kasi yung
mag-strike sa buhay natin, 'di ba? Yung even kung ano pa man, hindi man sa boxing hero ka or hindi ka man hindi ayun, hindi ka atleta, different level sa buhay natin. Yung goal natin as bilang tao, bilang tayo, yun yung mag-strike eh. Yun yung sinasabi ko na yung keep your dreams alive eh. Panatilihin mong buhay yung pangarap kasi yun yung magdala sa'yo dun eh. Ah, later on, kapag hindi mo siya makikita na nandun ka, eh, wala eh. Kasi ang una nating kalaban, hindi naman yung kalaban natin. Hindi naman yung kalaban mo sa ring, hindi naman kalaban mo sa parang araw-araw mong buhay. Bagamat ang una nating kalaban is ourselves, ang sarili natin. Kapag hindi natin ma-overcome yung kahinaan, weaknesses natin, hindi ako naniniwala na malampasan mo din yung kasalukuyan or present na pangyayari sa buhay mo. Totoo yan. Kasi Yes. minsan, no, tama yung sinabi mong yan na kalaban talaga natin yung sarili natin. Yun ang unang-una mo kalaban. Kasi sometimes, Mm. tayo mismo ang nagsasabi na, okay, hindi ko na ata kaya yan. Kasi, Yes. ganito na yung Mm. edad ko. Or, marami tayong naiisip na bakit hindi pwede. Mm. Pero sa'yo, Tama. inspirasyon ka, Charlie. I mean, I think sometimes, no, minsan napupuna palagi ng mga tao, either yung edad mo o yung kasarian mo, 'di ba? Mm. Pero sa totoo lang, kung nanggagaling sa puso mo na talaga ito ang gusto kong ipaglaban, ito ang pangarap ko, gagawin ko lahat, matupad man Mm. ito. Yun nga, dun nga yun papasok na depende yan sa pag ano sa'yo. Depende yan sa mga experience mo. Depende yan sa pag-form sa'yo. Mm-mm. Example ko yan. Parang isang ano yan. Ang gold, kapag pinadaan mo sa may init na apoy, paglabas niyan, talagang solido yan. Makikita yung kintab niyan. Parang ganon. So, tayo, bilang isang tao, bilang isang atleta, kapag dinaanan mo yung mga ganyang mga pangyayari sa buhay mo, process yan, proseso yan, di ba? Yung mga, yun, hirap, luha, saya, lungkot, lahat pinagdaanan mo. Paglabas mo niyan, talagang pure ka, solid ka. So, ganun din yun kapag nag-form na yan sa puso't isipan mo, sa buong buhay mo, kaluluwa mo. So, yun na yun eh. Yun na yung isang nagpapatibay sa'yo, sa atin. Sa akin na, Mhm. personally, based on my experience, lahat ng bagay sa buhay ko na na-experience ko, binabahagi ko rin na para mas yung mga nakikinig, yung mga nagtatanong is mas talagang mayroon na silang, ay, picture out, ay, ito pala, ganito pala. Usually kasi, hindi kasi yan na-explain, hindi rin nasabi ng ibang mga atleta, di ba? Ako kasi, more on, mga ganyan, based on my, yan, para yung mga nakikinig, mas, kung nandyan na sila, mas sigitan pa nila yung marating mo. Ganun ako eh. Pinapasa ko yung ko ba, mga natutunan. Kasi maraming mga bagay na, ako kasi, alam ko, bakit ako nandito ngayon sa kinatuyuan ko sa 38 years old na ako. So, sabi nila, di ba? Ganun pa yung para akong bulaklak. Yun pa yung pag-bloom sa edad na ganun. But, I praise and thank the Lord na binigyan ako ng ganun because alam ko na may purpose ako sa mundong ito. Yun yung mahalagang bagay na malaman ng isang tao. Bakit ka nandyan sa posisyon mo? Bakit ka ako nandito? Bakit ka nandyan? Bakit kayo nandyan? Hindi dahil sa lakas natin. Kasi ah, hindi natin magagawa ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, kung saan man tayo, kung wala yung nagbibigay ng strength, wala yung nagbibigay kalakasan at ng mga bagay na para sa iyo. Kaya ako, alam ko kasi yung purpose ko sa mundong ito. Kaya naniniwala ako na ibibigay ng Panginoon yung hangarin ko. Kasi alam ko yung purpose eh. Kasi kung hindi mo alam kung bakit ka nandyan, wala ka lang, happy gula, ka lang, after siguro ng wala kang, magtanong ka, bakit ako nandito, di ba? Pero ako kasi, inisip ko, pag nandito ako kasi mayroon akong magandang layunin habang nabubuhay ako. Ang sarap pakinggan ng mga sinasabi mo. Kasi sa totoo lang ha, merong manonood sa atin, merong makikinig sa atin na pag narinig nila yan,
mapapatanong ka eh. Ano ang purpose ko sa buhay ko? Yes, yun yung 'Di ba? Ang ganda ng sinabi mo, Charlie. yes, ano, kasi yun yung ano, hindi din alam ng ibang mga atleta, eh. Hindi lang atleta, mga tao. May mga nakakaalam yan, yung mga malalalim, kasi back pa rin tayo sa ano yan, back pa rin tayo, balikan pa rin natin yung kagustuhan ng Panginoon. Yun naman eh. Hindi naman to hindi to sa religion, sa faith, hindi to sa religion or kung ano pa man. It's all about faith. It's all about sa ano talaga, sa pinakamataas na nagbibigay source ng lahat. Nagbi- Yun talaga yung ang point ko doon. Mhm, mhm. Kasi useless eh. Anuhin mo naman yung karangalan, kasikatan, kalakasan, kapangyarihan, kayamanan sa mundong ito. Ang makikinabang lang naman ay yung mga ipis at mag-away-away pa yung mga na maiiwan, di ba? Mhm. But for me, ay nagpapasalamat ako dahil nilagay ako diyan. Siyempre, hindi ko kaya yan eh. Yung victory, hindi mo kaya yan. Hindi ako naniniwala na kahit magaling pang isang boksingero, isang atleta, walang coach, wala yung mga prayer warriors, supporters, wala yung mga buzzers, wala. Kasi ang victory ng isang tao, ng isang atleta, ang tagumpay mo at tagumpay nila, natin, nakasalalay yan sa mga taong nakapalibot sa iyo. Yun yung tinatawag unity. Di ba? Yung unity na binanggit mo, palagay ko na-experience mo rin yan bilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Yes. Ang nakakatuwa ha, suot mo yung army shirt na yan, tapos meron pang Yes, logo ng Pilipinas. yes po. Nakakatuwa, Charlie. Mm. Kasi maliban sa paglaban mo bilang boksingero, pinaglalaban mo rin ang karangalan ng Pilipinas bilang sundalo. Ano ang naging inspirasyon mo para magbigay serbisyo bilang soldier athlete ng Armed Forces of the Philippines? Yun nga, yun yung isang bagay na extra blessing for me, no? Dahil hindi lang ako isang ordinary na atleta, bagamat isa akong soldier. Kaya yung puso ko para sa bayan talaga eh. Atleta ka, para sa bayan, soldier ka para sa bayan. So, ano ako, dalawa yung dala natin para sa inang bayan natin. And marami namang ding nagtatanong sa akin na may mga negative thoughts, positive naman na mga saloobin nila. Bangabat ako, ano siya iba talaga kapag soldier ka, no? Lalo na army. Kung saan hanay ako napabilang. Dito sa US, di ba? Kapag nakasuot ka ng army, thank you for your Mhm. service. So, ang sarap eh. May mga special treatment, parang baga, di ba, sa airport. Pero hindi naman ako ganun. Pero nakikita ko kapag nakasuot ka ng army, parang may respect talaga even na ano, sir, thank you for your service. So, ang sarap. And isa yun, kasi hindi naman ako American, hindi naman ako po, ano talaga dito, US citizen, but na-recognize labi ko sa pangalang army. And isa din yan nagpapa high moral, no? Mhm. Sa akin. Hindi lang siguro ako, na-experience din yan ng mga kasandaluhan natin, lalo na sa mga officials na dito rin sa US na pag makasuot ng army is talagang respetado. So, kaya kung wala man ako sa boxing, nandun ako sa army talaga. Naglilingkod pa rin, patuloy naglilingkod sa bayan. So, yun yung isa yung, hindi lang naman ako, marami ding, marang atleta na nagdadala ng bandila natin ng Pilipinas at sa bilang isang army, bilang iba-ibang, branches ng branch of service sa Pilipinas ng mga atleta. So, isa lang po siguro ako na sa kasalukuyan ngayon Mhm. na nakapag-uwi ng karangalan, na dala ko itong nakasulat dito. Oo. Bilang kapwa Pilipino, Charlie, salamat sa serbisyo mo kasi tingnan mo ha, busy ka sa pagiging boksingero mo, pero hindi mo pa rin kinakalimutan yung serbisyo mo para sa Yes, Pilipinas. yes. Yun talaga. Kahit kung may
Kung mayroong red alert doon, naka-duty pa rin kami. So kung ano yung sundalo na regular, ganun din ako. Maraming tatanong sa akin, ganito, normal lang ako. Pagdating doon, normal lang, parang ano lang. Wala lang, normal lang. Pero ano kasi, ako din, hindi ko rin iniisip na nasa taas ako or ano yung achievement. Once kasi na ilagay mo yung victory, achievements mo sa utak mo, doon na yung magbabago yung karakter mo. Mm. Siguro, pasalamat din ako kasi sa edad mo na may mga level of maturity ka na. Hindi na tulad ng kabataan. Tingnan mo, yung lahat ng mga kabataan na sumikat na pariwara. Why? Bakit? Kasi hindi pa sila ganun ka matured. Hindi pa sila nag-grow hindi pa nila kaya i-handle yung fame, yung kung anong meron sa kanila. Lahat yan. Lahat yan. And pasalamat ako na nakikita ko yon. Nakikita ko yon. At saka, I'm very thankful nga na ganito na yung pag-iisip mo. Ganun pala yun, no? Hindi lang sa pagiging ano yan, hindi lang pagiging nasa edad yan eh. Bagamat nasa tao yan. And nagdagdagan yan dahil sa nasa army ako. So, yung discipline namin, yung training namin, yung mga paalala namin. Be first before you complain. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes. So ako, kaya masabi nila, uy, bakit dito sa US? Yes, ma'am. Yes, sir. Parang natural lang siya dahil nasanayan, no? And siyempre, iba naman nandun yung dapat adjustment mo bilang isang atleta eh. Dapat flexible ka, universal ka na, uy, ano pala dito? Ganito palang dapat, di ba? So, ma-adjust naman lahat ng mga bagay. Don't Mm. call me ma'am, don't call me sir. Yung na-meet ko nga eh, binigyan ako ng challenge na badge ng isang colonel na na-meet ko Pilipino. Colonel siya, fourth pledge colonel doon sa Arizona. Uh-huh. Sabi niya, don't call me sir. Just army din siya, just call me bro. Parang nailang ako kasi sa Pilipinas, sir talaga yan. So parang kwentuhan lang kami na para tropa lang. So ganon sila. So binigyan niya ako ng ano, ang nakalagay doon, um, intelligence and determination. Parang ganon. Yun yung challenge. So ano yun, nandyan yan sa bag ko, dala-dala ko. Kapag makikita ko yun, sabi ko, ito yun. No? So, ano yan, isa yan na high moral din sa atin. No? Na bilang isang atleta. Ang dami kong sinabi, no? Alam mo, sa totoo lang, gusto ko lang. Mahihain ako eh. Pero, Oo nga eh, Charlie ha, mahiyain ka talaga ha. mm, Hindi, pero alam mo, natutuwa ako sa kwento mo kasi, mm, bilang atleta, pinaglalaban mo ang Pilipinas. Bilang mm. sundalo, pinaglalaban mo ang Pilipinas. Talagang nasa dugo mo eh, ang ipaglaban ang Pilipinas. Oo, nasa dugo at saka sa puso't isip. So, buong Talaga. pagkatao yun, no? Buong Kaya, pagkatao mo. yes, yun talaga. Yun talaga nakikita eh. At sa totoo Oo. lang alam mo kahit virtual 'tong interview natin talagang nararamdaman ko, mahal na mahal mo ang Pilipinas, eh. Kaya Mm, nakakatuwa kasi, alam mo 'yun na kung saan-saan ka na nakarating, ha? Nakarating ka sa Southeast Asian Games, nakalaban ka pa sa Olympics, Kahit saang parte ng mundo ka dalhin, Charlie, proud kang maging Pilipino, proud mm, kang i-represent ang bayan natin. yes. Nakaka-proud. Yes, ma'am. Always be proud as a Filipino talaga, kahit saan man tayo. So, yun yung ano, wag lang natin tingnan. Ako kasi, hindi ko tinitingnan kung ano man yung sasabihin ng iba sa akin na kung meron man mga negative things, negative thoughts, ang tinitingnan ko kung paano ko ma-overcome yung sasabihin nila sa akin. Yun yung Mm. challenge, yes. Kasi ano eh, kahit na gaano pa kaganda ng performance, record, ano pa ba, ginawa mo sa bilang isang atleta, bilang isang tao sa mundong ibabaw na ito, meron pa rin talagang masisilip at masisilip sa iyo. But remember, alalahanin po natin, gawin mong challenge yung mga ganong narinig, nababasa, nakikita, at sinasabi sa atin. Kasi,
ano eh, ang maging kalaban mo yung sarili mo lang. Yung utak mo, yung puso mo, emotion mo, mapiktuhan yung pagtulog mo, yung utak mo, hindi ka na makatulog, lagi ka nag-iisip, ma-depress ka na. So, yun. And connect ka talaga sa Panginoon. Kapag dumating man yon, yung mga bagay na yan na sobrang magulo na, sabi nga ng Panginoon, come unto me and I will give you rest. Totoo yun. Ang rest na sinasabi kasi, yun yung mga bagay na hindi kaya bilhin ng salapi, bayaran ng salapi, kasayahan ng ibang tao, friendship, hindi. Only our God magbibigay siya ng peace of mind sa atin. Yun yung hindi alam ng iba. Sa panahon na victory ka, nananalo ka, ako kasi pag nananalo ako, parang wala lang eh. Mag-drop muna ako. Ano yung mag-drop? Kung sa sundalo, drop ka muna bago tumira, di ba? Ako, post down muna ako sa Rome and magpasalamat ako. Lord, thank you for this victory na binigay mo and teach me thy way, O Lord. Sabi ko, turuan mo ako, Panginoon. My success and failure or success, teach me thy way. So yun eh. Dapat may connection ka lagi na manalo man ako, matalo man ako, turuan mo ako. Kasi kapag hindi natin iniling yan kasi, yung mga bagay na yan, ano yan based on my experience kung hindi mo kasi ilingin yan, mari kasing mapariwara ang isang tao. Bakit? Walang guidance eh. Ang guidance kasi hindi lang yan nagmula sa mga magulang natin, sa kaibigan natin, sa team natin, sa coach natin, o kung sino pa mang mas mataas sa iyo. Nagmula yan sa relation mo sa totoong nagbibigay ng guidance sa iyo. Am I right? Tama, di ba? Totoo yan. Amen yan. Yes. Oh, Totoo yan. yun talaga. And sa totoo lang, no, Charlie, I feel like yung mga makakapanood dito, makakapakinig dito, mapapaisip din sila sa sinabi mong yan. Yes, And I'm glad na na-share mo yan kasi yun ang layunin natin eh. Mag-share ng kwento, ng buhay ng Mm. ating mga Pilipinong atleta at yung magbigay inspirasyon. Yes. Ako kasi, Miss Rain Cross, ma'am, ano kasi, yun kasi yung advocacy ko talaga. Sabihin ko sa iyo yung totoo, bakit ako nag-pro sa lit na ako nag-pro. 30 years old na ako. Pinag-pray ko yan, almost 4 months. Kasi alam ko na ang edad ko eh. At the time, nag-usap na kami ng head coach ko sa Philippine team. Kasi ako yung team captain ng Philippine team. So, almost 8 years. Matagal ako naging team captain dyan. So, sabi ng coach ko, yung head coach, mag-coach ka na lang dito. Ganyan. Buhay pa yun si Sir Ed Pixon, yung namin, executive director namin ng ABAP. Sabi ko, nagpaalam din ako. Sabi ko, sir, gusto kong mag-pro. May edad ka na, sure ka ba? Pag-isipan mo muna. So, binigyan ako ng ilang months. 1 month ako, pinag-isipan ko. Nag-pray talaga ako. Sabi ko, Lord, gusto kong mag-pro. Bigyan mo ako ng sign. So, binigyan ako ng sign ng Panginoon eh. So, nung nakuha ko na yon, sabi ko naman, maraming mga name gusto ko. Sabi ko, Lord, gusto ko dalhin yung pangalan mo. So, kaya yung King's Warrior. Alam mo ba King's Warrior? Yung King's kasi, no other king. Kung king lang, isang represent siyempre sa tao, sa isang bagay. Pero pag Kings kasi, walang ibang Kings of Kings and Lords of Lords, di ba? Only our Father who is in heaven. So, yun yung yun yung naging King's Warrior. Para hindi masyado Warrior of God. So, masyadong maraming mga gods eh. So, Kings kasi walang iba, isa lang talaga. So, yun yung hindi alam ng iba. And binabahagi ko lang din yan sa mga tulad nito, sa mga mas malalim, may mga interview na iba. But ito yung binabahagi ko lang ito sa iyo. Siguro dapat ko din ibahagi sa umagang ito para din sa mga manonood. So Kings. And yun yung isa na iningatan din natin. Ako personally, kasi Kings nga serve mandirigma ng hari eh. So iniingatan mo din yung pagkatao mo, image mo.
pinagpipray din. Hindi lang din sa gusto ko, pero pinagpipray ko na dapat ang mag-glorify sa bawat aspekto ng aking buhay, sa bawat laban ko, sa bawat yung Panginoon, hindi ako. Secondary na lang ako. Amen yan. Nako, Charlie, napakaganda talaga ng storya mo bilang boksingero, bilang sundalo, yung kagustuhan mong magdala ng karangalan para sa ating bayan. Gusto kong malaman, walang tatalo sa fighting spirit nating mga Pinoy. Ano yung nagtutulak sa'yo para hindi sumuko? Yes. Siyempre unang tumutulak sa akin dahil meron akong sandigan na hindi nagigiba, 'di ba? Siyempre may pullback ako. Tayo kasi, ako kasi personally, ang isang tao din, kapag meron yan siyang sandigan, meron siyang backup, talagang matibay yan, di ba? Mm. Tulad yan, dahil may coach ang iba, may coach kasi, meron kasing nagpupo sa akin, kaya tumatapang ako, kaya ganun yung strength, ganun yung tibay, ganun yung tatag, ganun yung determination, dahil nibigyan ako ng strength ng Panginoon. Secondly, dahil sa training at kasama ko yung coach ko, yung team ko. At thirdly, yung mga prayer warriors, yung mga nagdarasal para sa iyo. So, isa yan eh. Yun yung mga sangkap. Dapat kasi may tatlong sangkap ka na tatlong sangkap. Di ba? Meron kang tatlong sangkap sa kung saan ka sa buhay mo. May pullback ka. Wow, Ano yung unang sangkap, di ba? ano? Okay, sa tatlo. Panginoon, dapat may Panginoon ka. Yung team mo, at saka prayer warriors. Ang ganda naman ng mga sangkap mo, Charlie. Ayun, yun yung mga yun yung for me dahil na-experience ko na effective siya. Amen. Totoo Hmm. yan. Oy, naniniwala ako sa mga prayer warriors, ah. Hmm. Kasi 'di ba, Kasi, oh, nakasuporta talaga sila sa iyo, tsaka talagang pinagdarasal ka nila. alam mo ito, i-back natin yung story. I-back natin yung story, ma'am. I-back natin yung story in the Bible. Panahon nila David. Bakit nananalo si David sa what battle niya? Una, dahil may Panginoon. Pangalawa, siyempre may mga armies. Papadeploy sila sa iba-ibang lugar eh. Makipag-away eh. Mag-war doon. So, talagang ginagawa ng mga soldiers niya. Mga kapitan, mga generals. And thirdly, nung pag-uwi na ni David, nagreklamo yung mga tao, yung mga soldier. Bakit yung mga naiwan dito sa palasyo ganun-ganon lang. Hindi nila alam, nagpapahinga lang pala yon yung mga nagtagaluto, at saka pagbaba nila, mayroong mga prayer warriors. Habang palang lumalaban si David dun sa war, sa ilalim ng palasyo, meron palang isang room doon na nagpipray lang talaga yung mga elders, matatanda. So, yun pala yun. Maaari pala sa buhay natin, mahiling tulad natin yon bilang isang sundalo, soldier, athletes, di ba? Uh, bilang lumalaban din sa taas ng ring. Ganun eh. Hindi ako naniniwala na isang atleta, kaya niya lang yan. Coach at training, magaling siya. Maaring manalo siya, pero in the long run, wala. Pagdating ng mga matitinding labanan, maaring matatamaan din yan. Di ba? Totoo. Kung walang nagdadasal para sa kanila, wala yung Oo. ganyang klaseng proteksyon. Yes. Sorry for nabahagi ko yan. But yan yung reality. Mhm. Pero hindi, totoo lang yan. Naniniwala Oo. ako diyan. 'Di ba? Di ba? Kaya alam mo, sa totoo lang ha, nung nagsimula akong maging ring announcer para sa Mm. boxing tsaka sa mixed martial arts. Marami akong atleta na na-meet na talagang Mm. nakikita mo yung
yung tibay ng paniniwala nila Mm. sa Panginoon. Mm. Kasi nare-recognize nila na kahit na lumalaban sila, kahit na nagte-training sila, maganda yung training nila, malakas ang suntok nila, ganyan, meron pa ring mas malakas na pumoprotekta sa Mm. kanila. Yes. Yun nga, may mga tayong mga tao, iba-iba yung mga paniniwala ng iba. Nagbibigay din sa kanila ng iniisip na, nagbibigay ng lakas sa kanila. May mga kanya-kanyang paniniwala, pero dapat alam din ako, alam ko sa sarili ko, sino yung paniniwalaan ko. Yun yung mahalaga. 'Di ba? Kasi hindi natin ano yan about kasi sa faith, about sa belief, denomination, ah, mag-aaway-away yung mga iba-ibang tao. Hindi pwede yung opinion ko, yung faith ko, ipasok ko dun sa isang tao na ito yung maging faith mo. So mag-away-away yan, di ba? Alam yan. So yun yung iniwasan ko na ako lang personally as binabahagi ko lang yung bilang isang fighter, bilang isang ako na ganun yung paniniwala ko. But I respect sa mga paniniwala ng mga iba-ibang mga atleta. Pero akong paniwala ko kasi, alam kong totoo yun, yung pinaniniwalaan ko. Simula pa nung nilikhain yung mundong ito, nandyan na siya, nag-exist na siya. Mhm. Yan. And maraming salamat sa pagbahagi ng kung anong Mm. paniniwala mo, Charlie. And maganda rin yung Oo. sinabi mo na para sa'yo, okay, itong paniniwala ko, pero Mm. nire-respeto ko kung ano yung paniniwala din ng iba. Yes, dapat kasi, yun yung mga natutunan ko, i-explain dapat natin. Kunwari, yung paniniwala ng isang atleta, ganito, nananalo siya, na ganyan siya. So, ang iba, hindi nila maintindihan, kinukontra. Mm. Pero ako, in-explain ko na ganito yung paniniwala ko, but nirespeto ko yung paniniwala nila para hindi mag-away-away. Kaya nga yung Tower of Abel, di ba? Mhm. Ah, kaya nabuwag yun. Kaya kasi gusto nilang tumayo na mapuntahan yung ano ng langit, ganyan. Kaya hindi natuloy yun eh. Kasi hindi inalaw ng Panginoon na mangyari. So may mga kanya-kanyang ano na yun doon, di ba? May mga kanya-kanyang ano na doon, kanya-kanyang separation na doon, denomination. Lahat ng magkapareho ng pananalita, naghiwalay. Lahat ng mga pareho ng paniniwala, naghiwalay. So doon pa lang, nag-start na. Alam na ng Panginoon na magkaano talaga yung tao, hindi talaga mag-isa. Pero sa darating na mga panahon, mag-isa lang din yan. Sa ngayon, hindi pa. Di ba? Sa ngayon, hindi pa. Oo. Oo, ganun yan. Ah, Um, Charlie, maraming salamat ulit sa pagdalo mo dito sa The Rain Check mm, Pinoy Edition. Um, sa pagbahagi ng istorya mo, ng paniniwala mm, mo. Um, ang final question ko sa iyo, Charlie. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, sa maganda yung sinabi mo kanina na alam mo yung ginto, na yung pinagdadaanan ng ginto, yung proseso, sa mm. lahat ng mga pinagdaanan mo, nasa harap mo ngayon ang batang Charlie Suarez. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ang sabihin ko, kung ah, panatilihin niya yung buhay yung pangarap niya. Charlie Suarez, keep your dreams alive. And always be thankful sa Panginoon na nagbibigay source ng lahat. No matter what happen, kung ano mang mangyari sa buhay mo, balikan mo, balikan mo yung mga bagay kung sino ang nagbibigay ng source ng lahat. Kasi ano yan sabi nga dyan sa Matthew 6:33, mag-quote ako, sabi dyan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, lahat ng mga bagay, kapag inuna natin yung nagbibigay ng source ng lahat ng ating Panginoon, yung kaharian, kaluwalhatian niya na mangyari sa buhay mo, sa buhay ng iba, sa nakataong nakapaligid sa iyo. Ang reward nun, all these things, lahat ng mga bagay ay parang bawang idaragdag sa iyo. Ano yun? Hindi yun, it's not, hindi yun nag-represent sa material things.
yung all these things. No, hindi yan sa salampi, kayamanan, fame, katanyagan, o kung ano pa mang pilak ginto or corona belt. Hindi. Nag-represent yan. Una, character, peace of mind, joy, sa kabuuan ng pagkatao mo. Kasi yun yung hindi kaya. Yung strength natin sa buhay natin, hindi kaya yan ng magbigay niya ng gamot o kung ano pa man. Kung may sakit ka, hindi. Only ang Panginoon lang ang magbibigay magtatanggal ng sakit, mag-alis ng sakit, magbibigay ng lakas, ng tudong lakas, joy na walang katulad, peace of mind na nakakatulog ka kahit pagod ka. So, all these things shall be added unto you kapag mayroon kang connection sa Kanya every day in our life. Kaya, up and down sa buhay natin, manalo, matalo, victorious tayo. Connect tayo sa Kanya. Connect tayo sa nagbibigay ng source ng lahat, energy. So, yun. Ako, nagpapasalamat ako sa programang ito. Ringside, So the rain check. Rain. The Rain check. the rain check na siyempre, ako I pray na may the Lord continue to bless you physically, spiritually, mentally. May the Lord continue to use you more kung saang area ka nilagay ng Panginoon ngayon. Sa social media or sa family. Saan pa mang nakapalibot sa'yo ng mga tao. And may the Lord continue to preserve your strength every day in your life. Kasama ang iyong buong pamilya, mga kaibigan, at ingatan ka sa lahat ng masama. Sa mga evil ones na hindi natin nakikita. Amen. Maraming salamat dyan sa prayer na yan, Charlie. Na-appreciate ko yan. Kasi yung katulad mo, pag nakakakwentuhan ko kayong mga atleta, naririnig ko yung yung mga pangarap nyo, yung kung paano kayo lumaban para makamit yung mga pangarap nyo. Pero sa totoo lang, pagkausap ko kayo, ako natutupad ng pangarap ko. Kasi ito ang pangarap ko. Yung ma-interview kayo. Nabanggit ko kanina ring announcer ako, yung ma-introduce ko yung ating mga atleta sa loob ng ring, sa loob ng cage. Ito yung pangarap ko. So, maraming salamat sa pagdala mo dito sa The Rain Check Pinoy Edition. Kasi, isa ka sa mga naging instrumento ng Panginoon para itong kwentuhan na ito sa akin, dream come true na ito. Ako naman, pangarap ko lang ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Yeah. Ay, naku, Charlie. Maraming salamat ulit sa pag-join mo dito sa akin sa The Rain Check Pinoy Edition. Para sa inyong lahat na nanonood, nakikinig ngayon, i-follow niyo po si Charlie Kings Warrior Suarez on Instagram. Yung page. Oo, yung page mo sa Instagram. Kings Charlie Suarez. Charlie Suarez. Official. Right? Charlie Suarez 814, yun ba? Sa Instagram? Yes, and then sa page, Charlie Suarez Official. Charlie Suarez Official. Sa Instagram din yon. Sa page. Facebook page. Oh, Facebook page, Charlie Suarez Official. Okay. Follow niyo siya sa Facebook, Charlie Suarez Official, and sa Instagram at Charlie Suarez 814. Andun rin po ako at Ringside Rain. Follow niyo rin ako. And maraming salamat ulit sa iyo, kabayan, sa pagdala mo dito. Next time, balik ka, welcome ka anytime at magkwentuhan tayo ulit. Yes po. Thank you, Miss Rain Cross, and God bless you more. At sa lahat ng mga followers, sa lahat ng mga nakikinig, taga-subaybay, pagpalain po tayo ng Panginoon, and patuloy lang sa pangarap. Salamat, kabayan. Mga kabayan, siya po si Charlie Suarez. Ako po si Rain Cruz. At ito ang The Rain Check Pinoy Edition. Hanggang sa muli. Bye!